Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Leo sa February 12, 2025 at 9:53 p.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment para check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay. So, Virgo, itong full moon in Leo is happening in your 12th house. So, maaring, for some of you, Virgo, mayroon ditong mga revelation, no? Yung mga bagay na nakatago. Siyempre, no? Yung mga nakatago, yun yung marireveal. Some of you, pwede rin merong mga hidden enemies, okay? Na malalaman mo kung sino tong mga to. When I say hidden enemies, ano naman to? Yung tipong pwedeng akala mo kakampi mo, hindi pala. Akala mo sumusuporta sa'yo, hindi pala. 'Di ba? So somehow, maaring maapektuhan yung inyong confidence sa sarili ninyo or confidence nyo sa relationship nyo sa isang tao dahil hindi mo na kayang magtiwala sa kanya, no? Dahil ipinakita na niya ang kanyang totoong kulay. Pero at least, no, alam mo na kung kanino ka mag-iingat. Kasi maaring yung iba sa inyo sa trabaho to no? Kasi 6th house is your work, no? Your daily routine, mga co-workers mo. The Sun and Mercury is also here. So the Sun is the bringer of light. This is the bringer of clarity. And meron din siyang kazimi sa Mercury. Mercury is the planet of communication, information. And for some of you, merong marireveal, no? Merong marireveal sa workplace na ito palang si ganito ay naiinggit sa'yo or sinisiraan ka sa iba. Oo. So, some of you naman pwedeng sa school, no? College, ganyan, college, school, or kung saan man ka man nag-work, ay nag-aaral ngayon. Okay? Pwede rin sa workplace, tapos parang merong challenge or parang competition. Yun. May competition sa inyo na ito palang kaibigan mo na to or katrabaho mo na to ay kakompetensya mo. Sabi nga nila, no, yung mga katrabaho mo raw ay wag mong kaibiganin. Meron akong na panood na parang like a podcast about it na mahirap kaibiganin ng mga katrabaho kasi technically itong mga katrabaho mo na to ay mga competitors mo. 'Di ba? Minsan, okay, pwedeng pakisamahan, yes, but to a point na didibdibin mo yung pagkipagkaibigan sa kanila. Yun yung medyo iwasan mo at mag-set ka ng boundaries kasi pwedeng masaktan ka lang. Kasi in the event na mapunta kayo sa isang sitwasyon na kayo'y kailangang mag-compete sa isa't isa, doon na magsisimula yung problema, yung issue ninyo. Dahil may gusto kayong patunayan, 'di ba? Kung sino mas magaling sa inyo. Meron kasi itong T-square which is a very challenging aspect, no? With Uranus. So, yung moon tsaka yung sun may T-square sa Uranus. Uranus is something that is shocking, unexpected, no? So, pwedeng yung iba sa inyo meron kayong mga unexpected realization sa mga taong pinaniniwalaan mo na supportive sa'yo pero hindi pala. This can be any type of relationship, no? Some of you naman meron ditong ito hindi siya para sa lahat but specific. Pwedeng merong mang sulot or manulot ng opportunity para sa'yo sa trabaho. Na example, ikaw yung ipapadala sa ibang bansa for training pero somehow siniraan ka nung competitor mo sa trabaho at sinabi na siya na lang
Oo, nangyayari yan eh. So, ayun, pwedeng it might bring some emotional roller coaster pagdating sa trabaho, sa workplace mo, na pwedeng makaapekto sa mental health mo, makaapekto sa confidence mo, sa sarili mo. So with this kind of transit, you have to pay attention doon sa magiging actions mo. Iwasan mo rin yung mga actions na yung parang destructive, na pwedeng makasakit ng iba. You can just cut them off, iwasan, mag-set ng boundaries, para makaiwas lang sa gulo. Let's see what else. Some of you naman, health, kasi to kalusugan rin no? 6th house is your health. So, pay attention to your health. Ano man yung kailangan mo nang i-let go, that is no longer serving your highest good, that is no longer serving your healthy body, no? Or to have a healthy body, healthy lifestyle, let go of that. Tingnan mo, you have a lot of responsibilities. King of Pentacles is also a responsibility in your career. Now, some of you, if meron kang, parang kung i-demand mo sa sarili mo, sa boss mo, kung ano yung dinideserve mo, you might get it. No? You might get what you really deserve. Kaya lang, we also have to be open na pwedeng i-deny or hindi yon supportahan nung boss mo or someone who is in authority of you. So if you feel like hindi worth it, no, ng pagod, ng hirap mo, meron kang opportunity na mag-explore pa ng iba mong kakayanan, iba mong pang path na pwede mong subukan. Okay? Para kasi may realization ka rin dito na you can be someone that you really want to be. Pwedeng merong inspiration ka ngayon that is giving you, parang yan yung nagbibigay sa'yo ngayon ng guide na, okay, ito yung gusto kong mangyari, ito yung, this is something that makes me feel happy or fulfilled, so I'm going to pursue this. Yung iba sa inyo, ito yung mga pangarap nyo na isinantabi nyo for some reasons. Maari kasing feeling nyo hindi pa nung time na yon, hindi pa siya pwede or hindi siya practical. But yung iba sa inyo, babalikan nyo yung pangarap nyo talaga, no? Yung talagang pangarap nyo. New Moon in Leo, you're going to shine. Ipapakita mo yung talagang kakayanan mo. You're very close to achieving your goal. Virgo. And take inspired action. Ayun na. You really have to take that step to get out of your comfort zone at i-pursue yung career path, trabaho na gusto mo, kesa magstay ka sa isang toxic environment, especially sa workplace mo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.